Kung ikaw ay may pananakit ng tuhod, osteoarthritis, problema sa meniscus o kakagaling mo lang sa isang operasyon, malamang na inirekomenda ng iyong doktor o ng iyong rehabilitator na maglakad ka lang bilang tanging paraan ng paggaling. Narito ako para sabihin na ang paglalakad ay kaunti lang ang naitutulong, lalo na kung ang usapan ay pagbabalik sa dati mong buhay. Sa video na ito, ipapaliwanag ko kung bakit hindi magandang ideya ang paglalakad kung nais mong maibalik ang tuhod mo. At pangalawa, bibigyan kita ng 2 ehersisyo na may maraming antas para masimulan mo ng magtrabaho. Ang mahalaga talaga ay ang lakas at katatagan ng tuhod mo. Mga katangi ang tutulong sa iyo gawin ang normal na gawain tulad ng pag-akyat sa hagdan o pagsakay sa kotse. Bakit hindi mainam ang paglalakad? Ayos lang kung gusto mong mag-ensayo para sa cardiovascular na antas tulad ng tibok ng puso at paghinga. Gayunpaman, ang paglalakad ay hindi talaga hamon para sa mga kalamnan ng tuhod na siyang mahalagang bahagi. Lalo na ang quadriceps na kalamnan na matatagpuan sa harap ng iyong hita. May napakalaking masa at siyang nagpapatatag sa kasukasuan ng tuhod, lalo na ang pinakaloob na bahagi na tinatawag na basto interno na makakatulong maiwasan bukod sa iba pa ang pagdami at paglala ng arthrosis na higit pa sa normal na pagtanda na nangyayari sa ating tuhod habang tumatanda tayo. Kaya ang unang tunay na layunin ay kalimutan mo muna ang paglalakad. Kung kaunti lang ang oras mo, mag-focus ka sa mga ehersisyo para sa lakas. At kung marami kang oras, syempre pagsamahin mo ang dalawa. Pero ang paglalakad ay hindi pinapagana ang quadriceps. Ang paglalakad ay hindi nagpapabuti ng lakas ng kalamnan ng tuhod. Mas nakatuon ito sa cardiovascular na aktibidad. At kung may nararamdaman kang sakit, hindi rin nito mapapabuti ang mga sintomas. Dahil wala kang binabago sa estruktura ng iyong tuhod. Gayunpaman, ang kailangan nating gawin ay gumalaw gamit ang mga espesipikong ehersisyo, lalo na progresibo, kung saan pwede mong piliin ang hirap na bagay sa iyo. Hindi mahalaga kung may arthrosis, pinsala sa meniscus, o prosthesis ka sa tuhod. Ang mahalaga ay mahanap mo ang nararapat na antas ng ehersisyo para sa iyo. Dahil hindi tayo isang patolohiya, maniwala ka sa akin. Tao tayo na may kanya-kanyang kasaysayan, emosyon at magkakaibang buhay. At maaaring hindi pareho ang mga ehersisyo para sa bawat isa, kahit na pareho ang ating kondisyon. Unahin mong mag-focus sa quadriceps na kalamnan. Ituturo ko sa iyo ang isang progresibong squat na ehersisyo para makapili ka ng angkop na antas ng hirap. Pangalawa, ituturo ko sa iyo ang ehersisyo para palakasin ang lakad, katatagan at balanse. Pero hindi tayo maglalakad. Sa halip, ilalagay natin ang sarili sa mahirap na sitwasyon kung saan kailangang mag-adjust at maghanap ng balanse ang katawan sa loob ng kanyang limitasyon. Kaya yun talaga ang hinahanap natin. Kung may problema ka sa tuhod, una, lakas ng kalamnan. Pangalawa, katatagan ng kalamnan. Kalimutan na lang natin ang paglalakad, maliban kung gusto mong tumakbo ng maraton. Ito ay tungkol sa linggo ng tuhod. 7 araw kung saan matututuhan mo ang pinakamagagandang ehersisyo at mga payo para mapabuti ang pananakit ng tuhod mo. Kahit na may arthrosis ka, problema sa meniscus, issue sa patela, o anumang uri ng kondisyon na nagdudulot ng pananakit ng tuhod mo. Iiwan ko ang link dito sa itaas, sa kanang sulok sa itaas ng screen, o sa ibaba sa unang komento. Nasa description din. Pumasok dito, ilagay ang email mo para makapagparehistro. Sa ibaba, makikita mo kung ano ang tatalakayin natin bawat araw. At kaunti pang pababa, kung ayaw mong makaligtaan ang kahit anong komunikasyon tungkol sa event, ang irerekomenda ko ay pagkatapos mong ilagay ang iyong email, sumali ka sa WhatsApp group. Isang komunidad na hindi makikita ang iyong numero at ako lang ang pwedeng magpadala ng mensahe para hindi ka makaligtaan sa komunikasyon. Dahil alam naman natin kung paano ang mga email na kadalasan ay napupunta lang sa spam o promotions folder. Sige, pagkatapos nito, magsisimula na tayo sa mga ehersisyo. Ang unang ehersisyo ay ang squat. Bago mo ilagay ang kamay mo sa ulo, pakinggan at subukan mo muna sa loob ng 10 minuto ang ipapakita ko. Alam ko na ang squat ay isang mahirap na ehersisyo, pero maraming paraan para mapadali ito para maangkop mo sa iyong antas. Hindi ito tungkol sa pag-ehersisyo o hindi. Hindi ito basta tama o mali. Dapat mong hanapin ang angkop na gray sa pagitan ng itim at puti. At ang gagawin natin ay mula sa pinakasimpleng squat, dahan-dahan nating tataasan ang antas hanggang makahanap ka ng bagay sa iyo. Kaya subukan mo lahat ng ito kasama ko
At kapag narating natin ang antas na sa tingin mo ay masyadong mahirap, huminto ka doon at magtrabaho ka roon. 4 na set ng tig-10 ulit. Handa ka na ba? Simulan na natin. Kakailanganin natin ng isang upuan at ilang mga unan. Ang layunin ng mga unan ay itaas ang suporta sa puwitan para mapadali ang ehersisyo. Pero bago iyon, gagawa muna tayo ng isang napaka-extreme na squat. Gusto kong tumayo ka ng tuwid sa harap ng suporta. Medyo magkalayo ang mga paa, mas malapad sa balikat at bahagyang nakaturo palabas ang mga dulo. Layunin nito na kapag yumuko ka, lalabas ang mga tuhod mo sa labas. Iwasan natin hanggat maaari na pumasok sa loob ang tuhod kapag yumuyuko. Ito ang pinakamahalagang rekomendasyon at protection kapag gumagawa ng squats. Tama ba? Tandaan, ang dulo ng paa at tuhod ay nakaturo palabas. Iwasang pumasok ang mga tuhod sa loob. Ayos, panimulang posisyon, magkahiwalay ang binti, panlabas na pag-ikot. Gusto kong yumuko ka mula sa balakang mo. Ayos ba? Mas gamit ang puwitan at tuhod kaysa tuhod lang. Parang may upuan sa likod mo. Iusli ang puwitan, bahagyang yumuko ang tuhod at bumaba ka. Tingnan mo kung ilang degree meron tayo dito. 20 degrees. At pagkatapos ay tumayo ka ng tuwid. At ito ang pinakasimpleng antas ng squat. Medyo madali, di ba? Iuunat ko ng kaunti. Babalik akong tumayo ng tuwid. Panatilihin ang tingin sa harap ko. Bababa ng kaunti. Ang dibdib ay nakausli at ang katawan ay tuwid ang posisyon. 3. Gagawin natin ng 10 beses. Nakagawa ka na ba ng 3 o 4 na parang walang naramdaman na kirot? Kaya ang pwede nating gawin sa ika-4 ay subukang bumaba pa ng kaunti. Ayos ba? Tandaan mo na ang puwet mo ang dapat na umaatras. Na ang mga paa ko ay nakasagad sa sahig at hindi dapat umaabante ang mga binti. Ibababa ko ang puwet ko paatras at babalik. Nakadikit ang mga paa ko sa sahig. Tingnan mo kung gaano katuwid ang shin ko. Gagawa tayo ng 3 pa, baba tayo, baba pa, baba taas 2, itaas ng kaunti, taas 1, baba ng kaunti, at taas at 10. At maniwala ka sa akin. Isa ito sa mga pinakamahusay na ehersisyo para palakasin ang quadriceps, yung muscle na nasa harap ng ating binti at tumutulong protektahan ang ating tuhod. Nag-squat tayo ng magaan. Gusto nating subukan mas intense na ehersisyo. Anong pwede nating gawin? Maglagay ng unan at ilagay ang mga ito sa ibabaw ng upuan. Layunin nito na mas mataas ang puwitan kaysa sa upuan para mas madali mag-ehersisyo. Medyo pinapataas natin ang hirap dito. Kaya kung tingin mo ay mahirap na, pwede kang manatili sa nauna. Gusto kong ipag-cross mo ang iyong mga kamay sa harap bilang pantimbang. Bahagya kang yumuko paabante at darating ang punto na bigla mong mapapansin na parang mahuhulog ka na paabante. Yun ang eksaktong punto kung saan kailangan mong gamitin ang lakas ng iyong mga binti at itaas ang iyong puwitan hanggang sa makatayo ka ng tuwid. Dahan-dahan tayong bumaba, sinusubukan nating hindi bumagsak ng biglaan, kundi kailangan nating kontrolin ang galaw, mga braso sa harap at muli itulak pataas. Tumatayo ako ng tuwid. Kung nahihirapan pa rin, pwedeng magdagdag ng unan o gumamit ng kaunting pabigat. Makakatulong sa iyo ang paghawak ng bote ng tubig sa pagitan ng mga kamay. Gagawa pa tayo ng 8 para maging 10 at gusto kong mag-eksperimento ka para malaman mo ang tamang hirap para sa iyo. Yuyuko ako pasulong, mga braso sa harap. Tatayo ako at gagawin natin 3 kabaligtarang galaw. Dahan-dahan akong uupo hanggang sa sumayad ang aking puwitan. Tayo ay pupunta sa unahan. Taas 4. 10, 11, 17, 18, 21, 23, 25, 26, 36, 52, 53, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 6. Madali lang, di ba? Kung masyadong madali, pwede nating subukan ang susunod o tanggalin ang pabigat sa harap na magpapahirap sa ehersisyo. Mga kamay sa antas ng baywang, yuyuko ako at tatayo. O pwede rin nating gawin ay tanggalin ang mga patong, mga unan. Bumababa ako, tumitindig ng tuwid. Umaakyat ako, inilalabas ang dibdib at pataas. Gagawa pa tayo ng 3 para maging 10. Sa huli, bibigyan pa kita ng mas mahirap na pagsubok para sa mga nais talagang hamunin ang tuhod at para sa mas atletang tao. Tara, gawin na natin ang huling 2. Taas, baba, hawak at taas.
Ayos na ayos. Isipin mong nagustuhan mo ang hamon na ito, may kakayahan ka, at nais mong palakasin pa ang iyong quadriceps gamit ang mas mahirap na squat na ehersisyo. Tatanggalin natin lahat ng mga unan na yan. Kaya, ang balakang at paggalaw ay magsisimula sa mas mababa at habang lumalapit ka sa sahig, mas nagiging mahirap. Pagkatapos, ilalagay natin ang kamay sa likod. Kung dati ang bote sa harap ay tumutulong sa atin, ngayon sa likod naman ito, kaya mas mahirap. Ilalagay ko ang bote sa pagitan ng aking mga kamay. Tingnan mo dito. Sige lang, huwag kang mawala, ilabas mo yan ko ba? Ilagay ang mga paa na kasing lapad ng balikat at bahagyang itutok palabas, gaya ng naunang paraan. Yumuko ako paabante. Kapag parang matutumba na ako, ilalagay ko ang tuhod ko at aakyat pataas. Mag-ingat, mas mahirap ito. Dahan-dahan kong iniunat at hinawakan ang isa. At gagawa tayo ng 10 ulit para ipakita sa inyo na bakal ang tuhod ko. Baba, 2, at pasulong. Baba, 3, biro lang. Pumunta ako sa unahan. Baba, pababa, 4, sige, 6 na lang. Nagsisimula na tayong pawisan. Taas at baba, 5. Sige, 5 pa. Taas at baba, 6. 4 na lang natitira. Baba, 7. Taas, baba, 8. 2 na lang. Ngayon, taas. Laging kontrolado, huwag hayaang mahulog ang sako. Patatas. 9 na huling ulit. Tara, taas. At sa huli, baba. Ayos na ayos. Nakita natin ang iba't ibang antas, mula pagtayo hanggang pag-upo, at posisyon ng braso na pwedeng nasa likod, gitna o harap. Ngayon, ikaw naman ang sumubok, hanapin mo yung antas na masasabi mong sapat ang iyong intensidad, pero hindi mo pa binibigay ang lahat. Normal lang makaramdam ng kaunting sakit kinabukasan matapos ang mas matinding ehersisyo. Ito ang unang squat para palakasin ang quadriceps. Tara sa pangalawa, na mas pinapalakas ang katatagan at balanse ng binti. Ang pangalawang ehersisyo ay tungkol sa paglalakad ng parang funambulista. Sa madaling salita, ito ay paglalakad sa isang guhit. Gayunpaman, maraming mga detalye sa pagitan na maaari nating idagdag para maiangkop ang ehersisyo sa ating aktibidad. Kung ikaw si tinero, mapapansin mong may pader, isang tungkod, tapos wala kang pader. Pareho silang tumutulong sa ating balanse dahil mahalaga na hindi matumba. Laging magtrabaho sa ligtas na lugar. Simple lang, tumingin ka sa aking mga binti. Gagamit tayo ng isang linya para manatili sa sahig. Maaaring may parket ka o maaaring may tiles ka, subukan mong humanap ng linya sa sahig. At kung wala, maglagay ka ng basahan, isang stick o 2 marka sa sahig para doon ka maglakad sa pagitan ng mga yon. Ang gagawin natin, ilalagay natin ang mga paa sa linya. Sunod ang kabilang paa na may konting distansya sa parehong linya. Tumingin tayo sa unahan. Gagamitin natin ng bahagya ang ating tungkod bilang suporta at basta maglalakad tayo ng ilang hakbang paabante, paabante at paabante. Kapag nakalakad ka na ng 5 o 10 metro, ang kailangan nating gawin ay umatras, umatras. Nagiging mas komplikado ang sitwasyon. Normal na mga hakbang paatras, panatilihin silang nasa isang linya. Paatras, laging nakatingin sa unahan, huwag kailanman sa lupa. Paatras, paatras, at paatras. Ulitin natin, ilalagay ulit natin ang mga paa sa linya. Sa akin, medyo lumihis sila sa kaliwa. Tiyaking tama ang pwesto. Sa simula, gagamitin natin ang baston na, yan, aabante tayo at ilalagay ang isang paa ng kaunting distansya mula sa isa pa. Ang kaunting distansya mula sa isa pa. Gamit ang baston, titingin tayo sa unahan. Balansihin natin ang ehersisyo at kapag komportable ka na, hindi mo na kailangang gamitin ang baston. At pagdating sa dulo, 10 metro, 5 metro, babalik tayo pabalik. Sinusubukang sundan ang linyang itinakda natin. Sa simula. Mukhang magaling ka dito. Kaya mo bang gawin ng pabalik-balik na walang tungkod? Gusto mo bang subukan dagdagan pa ang effort? Ang pwede mong gawin ay ilagay ang isang paa sa harap ng isa pa. Sa paraang, ang sakong ng kaliwang paa ko ay nakadikit sa hinlalaki ng kanang paa ko.
At sa ganitong paraan, gumuhit ng isang linya gamit ang ating mga paa na parang inilalagay natin ang isang paa sa harap ng isa pa. Nang tuloy-tuloy. Ang tungkod natin ay nandyan para magbigay ng suporta kapag nawalan tayo ng balanse. Tama yan. At kapag nakarating na tayo sa dulo, gagawa tayo ng kabaligtarang galaw. Ilalagay ang dulo ng paa malapit sa sakong sa likod. At magpapatuloy tayo, at magpapatuloy tayo, at magpapatuloy tayo, at magpapatuloy tayo. Mas mahirap ito. Napansin niyo bang nilapit ko ang kamay ko sa pader para maiwasan ang panganib? Kung maayos ang takbo at nais mo pang magsanay, maaari mong alisin muli ang tungkod o subukan ang mas mahirap na antas. Kung saan ang gagawin natin ay ilalagay ang labas ng isang paa na nakadikit sa labas ng isa pang paa. Tingnan mo, inikross ko ang aking binti at ang labas nito ay dumidikit sa kabilang labas. Inikross ko ang aking binti. Ang labas nito ay dumidikit sa kabilang labas. Kapag mahaba ang nilalakad ko, gamit ko ang tungkod para hindi matumba. Palit, palit, palit. Mas hamon yan. Mas maraming tulong gamit ang tungkod. Pero kung ikaw ay isang taong kayang-kaya, pwede nating tanggalin ito ng buo para mas mapalakas ang iyong balanse. At kapag natapos mo na ang 10 metro, ano ang dapat gawin? Ingat! Alam mo na, paatras! Mag-ingat dito. Dahil ito ang pinakamahirap, dito tayo may pinakamalaking posibilidad na matumba. Tandaan mong magtrabaho ng ligtas. Ipinapatong ko ang paa ko at tinitiyak na pati maliit na daliri ay sumasayad sa labas ng kabilang paa. At aatras tayo! At aatras tayo! Ayos lang! Dahan-dahan! Baka matumba ako paatras! Niloko tayo ng baston na yan, paatras, paatras, at paatras. Sige, ano masasabi mo sa mga alternatibo? Binigyan kita ng 3 paraan ng paglakad, may baston man o wala, kaya 6 lahat. Maraming opsyon kang pwedeng subukan. Ang pinakamainam sa unang ehersisyo at pati na rin sa pangalawa ay pumili ng antas ng hirap na hamon para sa'yo, pero hindi nagdudulot ng sakit o hindi nagdudulot ng pagkadapa. At gawin ito ng hindi bababa sa 4 na set ng tig-10 ulit. Para sa squat, ang unang ehersisyo at itong pangalawa, pumili ka ng uri ng lakad at gawin mo ito ng 10 pabalik-balik panatilihin ang hirap para magtrabaho ka sa pinakamataas na intensity. Kung nagustuhan mo, tandaan mo na malapit nang magsimula ang linggo ng mga tuhod. Mula Setyembre 8 hanggang 15, live kitang sasamahan at magbibigay ng pinakamahusay na ehersisyo at payo para mapabuti ang iyong sakit at kalidad ng buhay. Tandaan, minsan lang ito ginagawa taon-taon. Kung mamimiss mo ito ngayon, malamang hindi mo na ito mapapanood hanggang sa katapusan ng taong 2026, wala nang iba pa. Taos puso akong nagpapasalamat na natapos mo ang video na ito. Sana maibahagi mo ito sa mga taong tunay na nangangailangan nito. Basagin natin ang maling paniniwala na sapat ang paglalakad para sa tuhod. Dahil sa totoo lang, nawawala sa atin ang 2 mahalagang bahagi sa paggaling, lakas at katatagan. Paalam muli sa iyo at maraming salamat sa pananatili mo hanggang sa dulo ng video.